Hello guys, ako nga pala si Christian Domingo, first taker, passer ng Civil Service Exam, professional level. So, andito nga pala ako para magbigay ng tips sa inyo sa pagre-review para sa paparating na Civil Service Exam ngayong 2024. So, ang unang tip ko nga pala sa inyo is yung masyadong common yung naririnig pero sobrang importante nito kung talagang magagamit nyo ng maayos o mabuti. So, ang unang tip ko is know your strength and weaknesses. So, paano ba 'to magiging effective o paano nyo magagamit? So, ang ginawa ko nga pala nung nagre-review ako para hindi siya time consuming, inalam ko agad or pinasadahan ko ulit yung mga subjects tsaka mga topic na makikita nyo naman siya online. So, ang ginawa ko, inalam ko yung mga strength ko at siya yung inuna kong ni-review para papasadahan mo na lang siya kasi nga strength mo siya eh. Hindi mo na siya masyadong kailangan pagtuunan ng pansin. Parang i-recall-recall mo na lang, dadaan-daanan mo na lang, babasa-basahin mo na lang, kahit maglaan ka lang ng isang araw para sa mga strength mo, sa mga alam mong kayang-kaya mong i-recall na lang, na pag nabasa mo, oo, alam ko na to, ganun. Para hindi siya time consuming. Tapos, pag natapos mo yon kahit paglaan mo lang ng isang araw, next time, siguro mga next week, pwede ka ulit mag-recall pag medyo nakakalimutan mo na siya. Ngayon, pagka sa unang araw, natapos mo yon yun ang inuna mo, 'di ba? Strength. Ngayon, sa pangalawang araw, dahil nga inuna mo na yung strength mo, ang titingnan mo naman ngayon yung mga weaknesses mo. Ang kadalasan, ang ginawa ko dito nung nag-review ako is second day, pinagtuunan ko yung mga weaknesses ko. Namili lang ako ng kunwari sa math, namili lang ako ng 3 topic muna ng math sa isang araw para dun muna ako magtutuon lang. Ngayon hanggang sa second day, yun lang ulit. O kaya hanggang sa third day, yun lang ulit. Para talagang ma-master mo yung mga techniques, formula, or something na kailangan mong maintindihan. Ah, Pinakamaganda diyan, 2 to 3 days masterin mo yung mga mahihina ka. Hati-hatiin mo siya, hindi naman kailangan ng mabilisan kung medyo mahaba pa yung preparation nyo. So, bakit ba naging maganda yung na malaman mo yung strength mo at weaknesses? Kasi nga, mahahati mo yung time mo, hindi siya time consuming. Kasi yung iba ginagawa, unang araw pa lang ng pagre-review, talagang lahat ng subject, nire-review na nila. So, gagawin, English, nire-review mo na, tapos mamaya-maya, math ka naman. Tapos, maya-maya, tinamad ka sa math. General knowledge ka naman. So, nagiging halo-halo yung information, nagiging overload, information overload, ika nga nila. Tsaka, draining yung ganong style ng pagre-review. Para sa akin pero kung kaya naman ng iba yung ganong style, pwede din naman sa kanila. Pero, kumbaga, mas maganda kasi, focus ka muna sa certain topic, tapos, mas bigyan mo ng oras yung weaknesses mo. Dahil yung strength mo, kahit ano naman, pwede mong balikan yan, pasadahan mo lang, recall mo lang. Kaya pinakamaganda talaga na kahit common siya, alamin mo muna yung kahinaan mo, tsaka kung saan ka nag excel na. Para yung time mo, time management, yung energy mo sa pagde-review, yung focus mo, yung information mo na ma pwede mong masagap, nakokontrol mo at hindi basta-basta lang labas-pasok sa tenga mo. Ah, so, maganda rin na alamin mo talaga para makontrol mo yung overall magiging impact ng review mo sa utak mo. So, yun nga pala yung tip number 1 natin. Ah, Click kayo ng follow and like and comment kayo kung may mga katanungan kayo, sasagutin natin yan. Wait lang kayo sa second tip natin sa part 2. Thank you.